Dumulog po sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panilio. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Kapuso actress na si Rian Ramos at ang beauty queen na si Michelle D. Nabuking ng driver na si Bonifacio Barro. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng Philippine showbiz na kung saan inireklamo ang aktres na si Rian Ramos ng kanyang dating driver at personal assistant dahil sa pagkulong at pambubugbog umano sa kanya matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na may sensitibong larawan. Dawit nga sa nasabing asunto ang kaibigan ni Rian Ramos na si Michelle D at ang isa pang kapwa beauty queen. Dumulog po sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panilio. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Ayon naman sa abogado ni Ramos at D, posibleng gumaganti lang ang driver matapos siyang sampahan ng reklamong qualified theft. Saksi, si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inireklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang pwersang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umuloy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir, sabi ko. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. Bigla pa kong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binubog ka muna ni Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano mo niya binubog? Pinatayo ako niya, tapos sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Kasi sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, bigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na katapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Sa 39th floor. Ang pagtalong ko po, pag-dive ko ng 39th floor sa bintana sa kusina. Basta't nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. 25. Opo, may nawakan po ako na lubid. Nung nakawag po ako sa lubid, bukas pa yung 25th floor, nakapasok po ako sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon ano, kung OIC. Tapos yung bodyguard niya, yung dinampot ulit ako, inakyat ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo ang kamay mo. Hinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas siya bigla ng parang sa arnis. Yung parang ano siya, kuwayan. Bigla ito sir na mula, mabasag ang dugo. Tapos paglabas niya, yung isa naman, medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakachinilas lang kasi ako eh. Paka niya, pa ako, didi niya. Pato siya. Oo, parang kumbat.
Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong iniyain laban sa kanya. Dahil nga sa isyu na kinasangkutan ni Rian Ramos at Michelle D, ay muling naungkat ang dating blind item ng binansagang pambansang chismoso na si Zian Gasa patungkol sa threesome na tila mukhang tugma ang mga inisyal na pangalan na ipinost ni Zian Gasa na nagsimula sa initial letter na R, M, and S. Matapos nga humarap sa NBI ang nagreklamong driver ni Rian Ramos, ay ipinakita nito ang pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na ikinagulat ng ilang netizens. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pininumpaanan niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy at nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So, we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there would be allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!